Hi Aquarius! Welcome. Tingnan natin kung anong kapalaran mo ngayon 2024. Be open-minded ha, hindi halos lahat mangyayari at magaganap ito, kaya i-claim nyo lang kung alin yung positibo at yung negatibo, just pray. Yan, dasal lang. Yan, start na ako. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Anong kapalaran naghihintay sa'yo ngayong 2024, Aquarius? Anong ganap? Okay? Give me the message for Aquarius for 2024. May tumalsik dito. Wow, Ace of Cups. Give me the message. Anong kapalaran naghihintay sa'yo? Meron dito na Nine of Wands reverse. Then King of Wands reverse. Anong kapalaran naghihintay sa'yo ngayong 2024? Meron ditong King of Cups. Okay. Give me the message. Anong kapalaran naghihintay sa'yo ngayong 2024? Meron ditong Queen of Cups. Then Five of Cups reverse. Give me the message. Anong kapalaran naghihintay sa'yo ngayong 2024? Meron ditong Nine of Pentacles. Give me the message. Anong kapalaran naghihintay sa'yo ngayong 2024? Meron ditong King of Wands. Give me the message. Anong kapalaran naghihintay sa'yo ngayong 2024? Meron ditong Eight of Pentacles. Then, Five of Swords reverse, okay? Ngayong 2024, nakikita ko dito, no? Dahil lumabas si Ace of Cups, upright. Napipil ko dito sa pagpasok ng January 2024, maraming pagbabago, maraming magaganap, maraming bagong simula na naghihintay sa'yo, no? Napipil ko dito na meron ditong aapaw ng bagong oportunidad, or pwedeng sabihin, magbubukas sa'yo ang mga bagong simula. Ito lang napipil ko. Nakikita ko dito ng may malinaw, okay? Malinaw na ito'y magaganap sa'yo, okay? Kasi nakikita ko dito na may transformation. Kumbaga, no, maybe, nagsiset ka dito ng bagong simula, or pwedeng sabihin, sinasabi mo sa sarili mo na gusto mo ng new beginning, na kung saan, ano, ito yung gusto mong mangyari at maganap sa'yo. Kumbaga, no, nararamdaman ko dito na, bagong proyekto, bagong pag-ibig, bagong kapalaran na kung saan, ano, may bago ditong pag-alis, or kung nagbabala ka ring umalis, meron ditong pag-alis, o kung nakikita, okay? Then, nafe-feel ko din dito, no, magkakaroon ka dito ng matibay na pundasyon, okay? Na kung saan, ano, magiging malinaw para sa iyong lahat, okay? Then, dito, no, pagdating ng Nine of Wands and King of Wands reverse, nafe-feel ko din dito, no, meron lang ditong pagsubok, pero itong pagsubok na ito, nararamdaman kong malalampasan mo to, okay? Ito lang yung mensahe dito. Kumbaga, no, sinasabihan ka dito na kailangan mong mag-ingat, huwag ka basta-basta magtitiwala sa kahit kanino or kahit sino pa man, ano, kasi meron ditong pwedeng mag-take advantage sa'yo, kasi nakikitaan ko dito na ikaw yung tipo ng tao na madali kang alam mo yun, madali ka magtiwala sa iyong kapwa. Kaya sinasabihan ka lang dito na pag-ingatan, huwag ka basta-basta magtitiwala. Then, nararamdaman ko dito, no, kasi lumabas siyang naka-reverse. So, ibig sabihin, kailangan mo dito, kasi, kung makikita mo dito, dahil nakalabas siyang reverse, yung tipo ba na pinag-iingat ka dito na huwag mo masyadong, kumbaga, magbigay ka ng limitasyon, okay? Huwag ka basta-basta ipaalam, or huwag mong
ipamahagi or wag mong ipaalam yung iyong pangarap or yung iyong gusto, yung mga plano mo sa buhay. Ito lang yung sinasabi dito kasi pwede kasing maghatid ito ng blockage sa'yo, okay? Para hindi to magdire-diretso. Kaya sinasabihan ka dito, no? Kapag may mga plano ka, huwag ka basta-basta magbibigay or huwag mong isi-share yung mga plano mo or kung ano man yung gusto mong mangyari or maganap sa iyong buhay. Kumbaga, no, sinasabihan ka dito na sarilinin mo kung ano man yung dream mo, okay? Nang sa ganun, no, hindi to magkaroon ng hadlang sa patuloy na pagdaloy sa'yo, okay? Kasi, dito sa Ace of Cups, nararamdaman ko dito na magbubukas ang maraming oportunidad sa'yo na kung saan magkakaroon ka ng transformation. Kaya sinasabihan ka dito na huwag ka basta-basta magtitiwala, huwag mong isi-share yung mga balak mo, okay? Kasi, may posibilidad na hindi matupad yung pangarap mo. Kaya, mainam isikreto mo kung ano yung gusto mo o kung ano yung plano mo. Okay? Nang sa ganon, ma-attract mo to ng dire-diretso. Okay? Then dito, no, lumabas si King of Cups and Queen of Cups. Nafe-feel ko dito, no, na meron ditong katatagan, meron ditong pag-travel, meron ditong balita or sabihin natin na meron kang mensahe na marireceive dito na kung sana, no, may pag-alis. Nakikitaan ko dito na malayong lugar, okay? Kumbaga, no, maybe nagbabala ka dito mag-apply abroad, okay? Ito lang nafe-feel ko. Then, nakikitaan ko din dito, no, na may pag-alis ng dire-diretso na kung sana, no, magdadala ito ng kapanatagan or katatagan sa iyong pundasyon. Kumbaga, no, ito yung magdadala sa iyo ng matibay na dire-diretso, kumbaga, pang-stable. Ito yung nararamdaman ko. Kasi, meron ditong travel ako nakikita. Or pwede rin sabihin, meron ditong travel na patungo sa'yo. May mensahe. Okay? Pwede itong dumating itong mensahe sa'yo by Mayo. Okay? May. Ito lang nararamdaman ko. Hanggang Mayo, meron ditong makakaalis ng bansa. Then dito, no, sa Queen of Cups, nararamdaman ko dito na magkakaroon ka dito ng stability, paglago sa iyong sarili. Then, nakikitaan ko din dito, no, na ikaw yung tipo ng tao na palakaibigan. Madali kang makakuha ng mga kaibigan. Kahit saan ka man pumunta, okay? Madali kang mapagaanan ng loob. Yung ganun. Ito yung nafe-feel ko. Then, sinasabihan ka dito, no, tanggalin yung pagiging mong mahiyain. Kasi yung pagiging mong mahiyain, yan yung magdadala sa'yo para, para makulong. Kumbaga, no, sa pagiging mong mahiyain, ikaw na mismo yung nagse-self-sabotage sa iyong sarili para hindi mo ipakita yung iyong kakayahan. Kumbaga, no, tanggalin yung pagiging mong mahiyain kasi nakikitaan ko dito na meron ka ditong magagawa. Maybe may mga talent ka na kailangan mo nang ilabas, okay? Ito rin nararamdaman ko. Then, nakikitaan ko din dito, no? Meron ditong paglago, expansion. Yung iba sa inyo, meron na ditong magbubuntis. Kung ikaw man ay nagpaplano magbuntis, nakikitaan ko dito na meron ditong pagbubuntis, okay? Na kung sana, no, magdadala to ng kaligayahan sa'yo. Feeling renew ka, okay? Ito rin nararamdaman ko. Then, dito, no, sa Five of Cups, reverse. Sinasabi dito, no, sinasabihan ka dito na pakawalan mo na yung mga bagay or yung mga negative thoughts na kung saan, no, kumukulong sa'yo or nagpapa-stuck sa yung sitwasyon. Kung meron ka mga experience in the past na kung saan pakiramdam mo dito, hindi ka malaya sa sitwasyon, ito na yung right time para palayain mo yung sarili mo nang sa ganun, no, may makapasok sa'yo na panibagong energy na positibo na kung saan magdadala sa'yo sa tagumpay. Kasi lumabas si Nine of Pentacles and King of Wands, na-feel ko dito na ito yung hatid, tagumpay. Kailangan mo lang ditong pakawalan yung mga negatibo dahil meron ditong naghihintay na tagumpay sa'yo, okay? Kung ano man yung mga pinaghirapan mo in the past or kung ano man yung mga tinatrabaho mo, kung may mga proyekto ka man, ano, nararamdaman ko dito ng pag-ani ng tagumpay, okay? Kumbaga, no, makakamit mo to, marireceive mo to. Then, meron ding mensahe,
maybe meron ditong tao na magmimensahe sa'yo, okay? King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, meron kang person or meron tao na humahanga sa'yo na kung saan meron tong maalab na damdamin sa'yo, okay? Meron tong message na ipararating sa'yo. Ito lang nararamdaman ko. Meron nagkaka-interest sa'yo. Meron ditong tao na magbibigay sa'yo ng maalab na damdamin, malakas yung attraction at passionate itong tao sa'yo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Then, nakikitaan ko rin dito na magiging kang stable sa pamumuhay, okay? Hanggang katapusan ng buwan ng 2024, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong mensaheng parating sa'yo. Then, pwede rin sabihin na magbubukas sa'yo ang pintuan ng oportunidad na kung saan ito yung magdadagdag sa iyong kasaganahan. Ito lang nararamdaman ko. Pwede rin sabihin ng mga business partner or collaboration, teamwork na kung saan about business, mga business-minded yung makakasalamuha mo dito. Ito lang nararamdaman ko. Then dito, si 8 of Pentacles and 5 of Swords reverse. Nafe-feel ko dito na magkakaroon ka dito ng panibagong idea or panibagong pakikipagsapalaran na kung saan meron ditong transformation na magaganap sa'yo. Nafe-feel ko dito na meron ka ditong nais, meron kang gustong makamit or sabihin natin na siniset mo na or vinivision mo na kung ano yung gusto mong marating sa iyong buhay. Okay, ito lang nafe-feel ko kasi meron ditong transformation na kung saan magbibigay sa'yo ng kaligayahan or pwede rin sabihin na ma-develop yung skills mo, okay? Kung meron ka man mga hidden talent, ito na yung time para ipakita mo kung ano yung mga natatago mong talento kasi nakikitahan ko dito na makikilala or makikilala ka, okay? Kumbaga, mapapansin ang iyong gawa, okay? Then dito, sa 5 of Swords reverse, nafe-feel ko hanggang katapusan ng buwan, mapapalaya mo yung sarili mo, okay? Sa mga masasakit na karanasan mo. Kumbaga, nandito ka na sa point ng naghihiling ka na. Kumbaga, nandito ka na sa point na gumagawa ka na ng panibagong pangarap na kung saan ito yung magdadala sa iyo ng kasaganahan. Then, nafe-feel ko din dito, pinapakawalan mo na dito yung mga masasakit na karanasan mo, okay? Hindi halos lahat piliin nyo na lang yung part nyo dito. Kasi nakikitaan ko dito, meron ditong tao na pakakawalan niya na lahat ng kanyang mga masasakit na experience dahil nakatuon na siya sa kanyang sarili. Then, nafe-feel ko dito na meron ditong mga bagong parating sa'yo, bagong magmamahal, may magmimensahe. Then, nakikitaan ko dito, meron ding makakaalis. Kumbaga, magbubukas dito ang mga bagong oportunidad, magbubukas sa'yo mga, kumbaga, mag-o-open lahat ng bagong oportunidad na kung saan magdadala to sa'yo ng stability. Ito lang nafe-feel ko. Pero ganun pa man, pinag-iingat ka din dito na iwasan mong sabihin yung mga bagay-bagay o yung mga plano mo sa buhay nang sa ganun, hindi ito mahadlangan. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Tingnan natin kung anong mensahe sa yung love reading. Pasensya na sa ingay ng aso kung naririnig nyo okay? Give me the message for Aquarius for 2024. Ano yung mensahe sa'yo, Aquarius? Ayan. I'm sorry. Synchronicity. Sinasabi dito, na mararamdaman mo or sabihin natin na ngayon 2024, magkakaroon ka dito ng isang tao na kung saan i-equal or magkakaroon ng balanse sa connection na to. Kung isa ka man single, ma-attract mo yung tamang tao para sa'yo na kung saan mararamdaman mo dito na napaka-bless mo or mapalad ka dahil sa connection na ito. Okay? Kumbaga, nararamdaman ko dito na ma-attract mo tong tao na ito patungo sa'yo. Give me more information. Meron ditong honor. Sinasabihan ka dito, itong tao neto, igagalang ka neto. Kumbaga, nararamdaman ko dito na malalaman mo to na yung connection na to, ay patatag ng patatag. Kasi,
Itong partnership na parating sa'yo ay magbibigay sa'yo ng totoong pagmamahal na kung saan may equal and balance. Ito na nafe-feel ko, na mafe-feel mo na napaka-honor mo dahil naramdaman mo tong ganitong relasyon, okay? Ito na nafe-feel ko. Then nakikita ko din dito na itong tao na ito, may pagka malinaw yung kanyang hangarin sa'yo, okay? Klaro siya sa mga gusto niyang ilahad na pag-ibig sa'yo, okay? Ito yung nafe-feel ko, may malinis siyang hangarin. Give me more information. Meron ka dito na power. Nafe-feel ko, the power of love is like a magnet. Nararamdaman ko dito na mamamagnet mo yung talagang masasabing pag-ibig, na kung saan kung ito man yung hinahanap mo, mako-connect mo or ma-attract mo yung soul connection na kung saan ito yung para sa'yo, okay? Ito rin na-feel ko, kumbaga meron ditong katatagan, matatag yung pundasyon, matatag yung relasyon. Then na-feel ko din dito na equal, yin and yang, okay? Give me more information. Marriage, meron dito promise kasi ma-attract mo na talaga yung power of love na kung saan hahantong kayo sa kasal. Then nafe-feel ko din dito na ito yung para sa'yo, okay? Na kung saan pinagtagpo kayo in the right time. Tingnan pa natin. Give me more information. Ay, sorry, ang dami. Give me the message. Meron ditong sign. Sinasabihan ka dito na kailangan mong malalaman mo o watch out for sign leading you to true love. Kumbaga, maraming sign ipakikita sa'yo na kung saan ito yung maglilid sa'yo para makita mo yung totoong pagmamahal or true love. Give me more information. Give me more information. Meron ka ditong Cupid. So, sinasabi dito, na mararamdaman mo na love is in the air when Cupid's around. Kumbaga, mararamdaman mo dito sa tao neto na para kang tinamaan ni Cupido, na kung saan feeling in love ka, yung parang lumilipad ka sa hangin, mga ganun ba? Ito yung nararamdaman ko dito. Mararamdaman mo dito yung siklab ng pagmamahal, okay? Na kung saan maglilid sa'yo in a marriage, kumbaga sinasabihan ka dito na magiging kang mapalad sa relasyon 2024, na kung saan hahantong to sa kasalan. Na kung saan nararamdaman ko din dito na yung connection nito ay patatag ng patatag ng patatag. Okay? Ito na yung mensahe para sa'yo. Thank you for watching, and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.